Amazing na hapon, Tutor Rainier, para sa ating mga learners, enthusiasts, no? And teachers and viewers, syempre lahat na sa mga nanonood ngayong hapon. Magandang hapon, Tutor Rainier. Amazing na afternoon din, Tutor Ichad. Sa iyo din at sa ating mga manonood na loyal viewers po ng ating Science 10 Itulay online sessions. Kumusta, Tutor Ichad? Okay na okay, Tutor Rainier. Excited tayo ngayong hapon para sa panibagong session na naman natin ngayong linggo, no? Ika-anim na linggo na natin ngayon, Yes. Tutor Rainier. At super excited ako para sa ating mga pag-uusapan dahil ngayong araw, no, ay collab week natin, Tutor Rainier. Totoo naman yan, Tutor Richard. So ako din excited din dahil marami rin tayo ngayong i-discuss. Kumbaga, medyo siksik-liglig pa rin naman ang i-discuss natin ngayong quarter 1, week 6. So magbasa muna tayo, Tutor Richard, ng mga pagbati sa ating mga Science 10 learners, teachers, and enthusiasts. So at least mga friends din natin sa ating online sessions natin. Yes, Tutor Okay. Rainier. Tutor Ichad na meron dito. Good afternoon po from Rosella o Ruela Dayag from Ramon Integrated School, ang ganan Santa Lucia National High School. So medyo marami po kasing na dumadagdag na messages kaya medyo nalilito sa pagbabasa. Isa pa, from grade 10 Gold watching from Ramon National High School, Mara Abungan. Ikaw naman, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier, shout out muna natin ang ating mga kapatid na tutors din na nanonood ngayon. Si Tutor RJ mula sa Magalang, Pampanga. Maraming salamat, Tutor RJ, sa panonood. Kay Tutor Mil, present and watching, listening from SDO Mabalacat City. Hello din kay Harley Levine Apaga, grade 10, watching from Ingud Ramon ng Integrated School. At Tutor Rainier, nandito rin si Angeline Di Fiesta mula sa grade 10 bronze ng Ramon National High School. At hindi rin magpapahuli, Tutor Ichad, si Kiana Tempo Nuevo from Ramon National High School at ito rin po from Antipolo National High School, Camarines Sur, from grade 10 Amethyst. Nanonood sila ngayon, Tutor Ichad. And syempre, no, maraming salamat sa ating mga schools ngayon na nanonood talaga. Ang dami nila ngayon, Kap, na iba't ibang school na pinanggalingan, especially nga yung Ingud Ramon Integrated School at yung Ramon National High School. Parang ang dami ko na nakikitang messages galing sa ating mga viewers ngayong hapon para sa ating Science 10. Ayan, Tutor. Tama, Tutor Ichad. At syempre, kailangan po nating i-invite din ang ating mga manonood na manood palagi ng ating Science 10 online sessions tuwing Monday. Ito po, alas 3 hanggang 3:40 ng hapon. Live na live po tayo sa Facebook pages ng DepEd EdTech Unit and DepEd tayo. Pagdating naman po sa YouTube channels, meron tayong DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV Official. Ako po uli ang inyong Tutor Rainier from SDO Caloocan City. At ako naman ang inyong Tutor Ichad mula sa SDO Malabon City. So Tutor Rainier, simulan na natin ang ating quarter 1, week 6. Ang title ng ating week 6, no, A Beautiful Disaster. We will be talking about processes occurring in plate boundaries. So dahil nga katulad ng nabanggit namin kanina ni Tutor Rainier, collab week tayo ngayon. So kasama ninyo si Tutor Rainier at ang inyong Tutor Ichad. Yes. And then, syempre, tayo po yung magpapasalamat muna sa mga mga learning partners po na kung saan kinuha po natin yung ating mga learning resources katulad ng ating SLM mula sa DepEd Central Office, mula sa Science Quarter 1, Module 4, Earth's Mechanism, at sa ating SDO Caloocan City para naman sa Module 6, A Beautiful Disaster, para rin sa Science 10. Maraming salamat po, no, sa ating mga validators at mga module writers yan sa pagpapahiram ng kanilang mga modules. At ayun na nga, Tutor Rainier, simulan na natin. No? This is week 6 actually, so hindi natin napalitan. Okay lang yan, sir. No problem. Ayan. So, parehas pa rin naman ng week 5, no? Tutor Rainier, ang ating most essential learning competency. Ang ating MELT ngayong linggo, no, I explain the different processes that occur along the plate boundaries na merong code na S10ES-IA-J-36.3. Ayan. So, Tutor Rainier, ano ba ang naman, objectives? Yes, ang ating mga objectives ngayon, Tutor Ichad, no? So, ito po ang ating objectives. Number 1, explain the processes that occur along divergent boundaries this time and identify landforms associated with it. Next po, Tutor Ichad.
Yan, Tutor Rainier, ang ating pangalawang objective para sa hapon na to, no? Explain the processes that occur along transform fault boundaries and identify the landforms associated with it. At ang number 3 objective natin, Tutor Rainier. Yes, Tutor Ichad. Ito naman ay we have to explain the different geologic processes along plate boundaries and... Ayan lang yun actually. Okay. Kunyari lang, bibitinin natin muna sila. Alam ko naman na yung ating 95 to 96 online viewers natin ay talagang tutok na tutok ngayong hapon. Yes, at talagang exciting ng ating pag-uusapan ngayon, Tutor Rainier, kasi ito na yung parang level up na kahit papano ng mga previous weeks natin na pinag-uusapan para sa linggong ito. Yan, Tutor Rainier. Pero bago ang lahat, Tutor Rainier. And speaking of our Science 10 learners at yung mga online viewers natin na very loyal sa ating panonood ngayon sa ating Science 10 online tutorial. So I would like to introduce muna ang ating mahusay Tuty of the Week. Ayan. So pakishare na natin. Ayan, Tutor Richard. Ang ating mahusay Tuty of the Week this week 6 ay si Mr. Jude Michael B. Hansalin. Siya po ay galing sa grade 10 Amity from Masagitsit, Banalo National High School from the Division of Batangas, Region 4A, Calabarzon. At ang kanyang mahusay na Science 10 teacher ay si Teacher Glenda Dueñas. Congratulations, Jude Michael. Yes, ayan. Congratulations. So, clap para sa iyo dyan. And then, Tutor Ichad, makaka-receive po siya ng magandang certificate na ating mahusay Tuty of the Week. This certificate is hereby presented to Mr. Jude Michael B. Hansalin in recognition of outstanding participation and great attitude during Itulay online tutorial session in Science 10, presented this 18th day of October 2021, signed by your tutors, Tutor Rainier and Tutor Ichad. Again, congratulations, Jude Michael. Congratulations sa iyo, Jude Michael. At ayun na nga, Tutor Rainier, simulan na natin ang ating pre-test para sa hapon na ito. Yan. So para makapag-kick off na tayo ng ating lesson sa A Beautiful Disaster. Ano ba itong mga pag-uusapan natin ngayong hapon na yan? So bago ang lahat, mag-diagnostic muna tayo, no? Para sa ating mga learners na nanonood ngayong hapon. Again, same directions tayo. No? We will read the questions carefully and you will write your the correct answer, no, in your answer sheet or dito sa ating comment section na napapanood sa ibaba ng inyong Facebook. Ayan. So number lang ng ating tanong at yung letra at in capital letters, no, ng tamang sagot, okay, sa ating mga katanungan. So Tutor Rainier, sisimulan ko na ang ating question number 1. So in which type of plate boundary do earthquakes occur? A. Convergent boundary. B. Divergent boundary. C. Transform fault boundary. Or letter D. All of these. So, Tutor Rainier, saan ba nagaganap talaga yung ano na yan? Mga earthquakes na yan, base sa ating mga napag-usapan nung nakaraan. Yes. So ngayon, Tutor Ichad, so habang nag-aantay tayo ng mga responses, so ikaw po ang magbabasa muna ng mga questions, no, pre-test, and ako naman magbabasa muna ng ating responses. Speaking of responses, meron na tayo laging-lagi na una, si Rainiel Manabat de Vera, number 1, letter D daw, as in dog, Tutor Ichad. According to Luis Errol Francisco, 1, C. And from Daryl, okay, medyo mabilis, Kiana Templo Nuevo, 1, D. Mary Joy Arevalo, 1, C. Robert Glenn Maranan, C. Michelle Saltarin, letter C. And Liza Gumiran, D. Okay? Siguro, Tutor Ichad, i-reveal na natin yung tamang sagot. Yes, at ang tamang sagot, Tutor Rainier, no, all of these, so lahat yan yung nakakarating ng mga earthquakes. Though, i-admit rin natin na ang letter C, no, transform fault boundary, sa kanya talaga merong mas malalakas na mga uri or mga mga paglindol o paggalaw ng lupa. So that's question correct, number 2 tayo, Tutor Rainier. Ayan. So question number 2 po. So which of the following describes a transform boundary or transform fault boundary? A. Often offset spreading centers. B. Can cut across continents. So nakakat ba siya in all continents or across continents si transform fault boundary? Letter C. Involves horizontal movement. Or letter D. All of these. Ayan, Tutor Rainier. So ayan ang ating test question number 2.
So habang naghihintay tayo, Tutor Ichad, nagpapasalamat po ang ating mahusay Tutor of the Week. Nag-comment from Jude Michael Batardo Hansalin. Maraming salamat po, Teacher Ichad and Sir Rainier. Maraming salamat daw po, Tutor Ichad. And thank you din, Jude Michael, sa pagiging masipag mo at mahusay na Tutor of the Week. So meron na po tayo mga responses para sa ating question number 2. Meron tayo from Philip Ray Mancera, yung ating mahusay of Tutor of the Week din. 2D. Phoebe May Pascua, 2D. Luis Errol Francisco, 2D. Liza Gumiran, 2D. John Daniel Alcantara, 2D. Robert Glenn Maranan, 2D. June Michael Batardo Hansalin, 2D. Mary J. Arevalo, 2D. And Gian San, di ko na makita. 2D din ang kanilang response. Okay? Yes, Tutor Rainier, nakakatuwa, no? Parang ang dami ng alam ng ating mga learners na nanonood ngayong hapon. Yes. Dahil tama ang kanilang sagot. It's all of this, no? So itong ang mga nakikita na yan ay mamaya tatalakayin natin para malaman natin kung tama ba talaga ang kanilang naging sagot na all of these. Ayan. And last question, Tutor Rainier, para sa ating pre-test ngayong hapon. Basahin ko na. The part of the Indo-Australian plate is moving away from each other. As a result, India and Australia move in opposite direction. Which type of plate boundary will be created? A. Convergent boundary. B. Divergent boundary. C. Transform fault boundary. Or letter D. All of these. Ayan, Tutor Rainier, no? So, ano bang nangyayari sa Indo-Australian plate, no? Sabi dito, moving away from each other. Yes. Tutor Rainier. And habang hinintay po natin ang response para sa last question natin. Tama ba to, Tutor Ichad? Last question na muna natin. Last question na po muna natin to para sa ating pre-test. So maraming salamat po sa ating concurrent viewers, 163 online viewers natin, Tutor Ichad. So overwhelming ang responses ng mga bata. Sa mga classmates na yes, nila, teachers, no? enthusiasts, and guests natin, kumbaga. So lagi pong nanonood ng Science 10. So meron po tayong responses from Ruiz, Errol Francisco, 3B daw po. Tristan Arellano, 3B. Angel Rose, 3B. Nicole, 3B. Jasmine Ness, 3B. Okay, kay Jade Laika S. Cruz, 3B. Laika Gumiran, 3B. Eril Kate Estacio, 3B. Janeline G. Espiritu, 3B rather. And then Irish De La Rama, 3B. Puro B. Yes. Tutor Ichad. Tingnan nga Tutor natin. Rainier. At ang tamang sagot ay, yes, so alam na talaga nila, no? Yung ating mga pinag-usapan nung nakaraan, divergent boundary. So ang ating context ko nga dyan ay moving away from each other. Ayan. So that's it, Tutor Rainier, para sa ating pre-test. So punta naman tayo sa ating looking back, Tutor Rainier. Okay, so looking back, so habang binabasa ko po yung looking back, you may type your scores now kung kayo po ay 3/3 para naman din ma-address din natin at mabigyan din ng konting recognition. So, speaking of looking back, so the result, ito ulit ang directions natin, katulad din kanina, you have to write the answer on your answer sheet or comment it down. So, meron po tayo dito example. So, one, let's say earthquake. So, you have to list down the results when two plates are converging, nagsasama po, using the given jumbled words. Wow, gusto ko to, mga ganitong activity, Tutor Ichad. Kasi mas nakaka-trigger din ng ating mga neurons, no? Para talaga mag-isip kahit sabing siesta time ngayong afternoon. Okay, let's carry on na. Let's have number 1. Ayan, meron tayong 3 columns na table. Meron tayong 2 continental plates at ang ating number 1 ay jumbled natin. Yes, ONOCLAV. Ayan, ano bang nabubuo when 2 continental plates converge or collide to each other? Ayan, kita naman natin. Tutor Rainier. So habang naghihintay tayo ng sagot, no, shout out natin ang score ng ating mga learners na nanonood kanina, no, para sa ating pre-test. Yeah. Ang score do the honor, sir. Yes, I'll do the honor na po, Tutor Rainier. So ayan, ang ating Stephanie Gail Valdez, no, na nanonood ay 3/3, very good. Si Ina Isabela ay 3/3 din. Si Princess Ira Lakap ay 3/3. Si Phoebe May Pascua ay 3/3 din, Tutor Rainier. Yes. At ganun din, si Rainiel Manabat de Vera, no, very good, 3/3. Si Hexel Josh A. Balimbin ay 3/3 din. At karamihan na ng aking nakikita, Tutor Rainier, ay
puro ano na sila, puro 3/3. At ito na nga, may sagot na si Andre Dupan para sa ating unang jumbled letter under 2 continental plates. Ang sagot niya, Tutor Rainier, ay volcano daw. Si Harry Ira ay volcano din. Ganon din si Jackie Nanyong at si Laika Gumiran na ang sagot ay volcano. Ano ba ang tamang sagot, Tutor Rainier? So ang tamang sagot ay number 1, syempre, when 2 continental plates converge ay volcano ang mabubuo. So, segue muna tayo, Tutor Ichad. Binabati ko po ang ating mahusay, outstanding tutor in science last year na si Sir Tony Maipa ng junior high school natin sa Earth and Life Sciences. Napakahusay na host, mahusay na teacher broadcaster, at syempre online tutor. Ayan, loading natin yan, Tutor Ichad. Yes, okay. Tutor Rainier. And syempre, shout out kay Tutor Tony, no? Wala sa senior high. Ayan. Oo nga. Hello po. Let's have number 2, Tutor Ichad, no? Ito po. Pwede naman itong mabuo when 2 continental plates pa rin. So, INOTUMA. The second word is AESGNR. Yes, ayan. Tutor Ichad, masyado mo talagang ginumble, no? Talaga naman. Naka-jumble talaga. So, yes. Makikita natin kasi automatic naman na baka naisip na nila kung ano ba talaga yung mga examples natin. So, medyo tricky ng content, Tutor Rainier. Ayan. So, ano muna tayo? Shout out din tayo. Ayan, Tutor Rainier. So, habang naghihintay tayo ng sagot, dahil may mga sumasagot pa rin ng ating jumbled letter number 1. So, shout out muna tayo kay Micaela Tan de la Cruz. So, good afternoon, Micaela. Good afternoon. Great Bronze. Watching and learning from Ramon National High School. So, hindi na lang watching, Tutor Rainier, no? And learning na rin ang nakalagay ayun sa ang maganda doon. Kanilang mga greetings ngayon, hindi lang sila nanunood at learning talaga. Yes. Good day watching here from Quirino National High School, Quirino District. Si Laika Gumiran nga. Ganon din si Liza Gumiran. Ito yung kambal last week, Tutor Rainier. Yes. Nasabi ko. I remember. I-shout out ko sila. So shout out kay Laika at saka kay Liza Gumiran. Ayan. So thanks for watching and for always supporting our session on Science 10. Ayan. Tutor Rainier, may sagot na si Janeline Espiritu. Sabi niya, Tutor Ichad, Mountain Ranges. Si Rema Fe Caridad Subilyaga, Mountain Ranges din. At si Danica Sapadin, Mountain Ranges. Ano po bang tamang sagot, Tutor Rainier? So the answer for number 2 is, of course, tama yung responses nila, mountain ranges. Same lang din po na sagot ni Andre Dupan, ni Red Rosales Manyakap, Renz Jed Santiago, and Jade Laika S. Cruz. Lahat ng response nila ay mountain ranges. Ayan, meron tayo. When 2 oceanic plates collide or converge, ito mabubuo. Daniel's car. Wow, Daniel's car. Parang parang sasakyan ni Daniel yan. Yes, ang social naman ito, Tutor Ichad. Ni Daniel. Sino kaya yan si Daniel na yan, no? Tutor Rainier. Yes, so bago ulit na dalawang oceanic plates ay nag-combine o nag-collide, ito mabubuo. Yes, so basa tayo, Tutor Ichad, ng mga responses muna. Yes, Tutor Rainier, parang may bago akong pangalan na nakita, si Jeraya Arquero, no? Wow, habang naghihintay tayo ng sagot, watching from Canaan East National High School, grade 10 views. Ang teacher niya ay si Ma'am Rowena de Guzman mula sa SD Orizal. Ayan, hello sa iyo. Naalala ko yan, Tutor Ichad, na naging school din natin yan dati last year. Yes, ang Canaan East National High School. Yes. At talagang nakikita natin doon na mukhang ganun pa din ang instruction ng kanilang teacher. Manood at matuto sa ating session. Si Madam Rowena de Guzman. Yes, naalala ko yan si Madam. Thank you, Ma'am Rowena. Ayan, shout out po kay Ma'am Rowena. Ayan, Tutor Rainier, may nakita na akong sagot. Siyempre, number 1 na naman sumagot sa atin. Si Rainiel, sagot ni Rainiel Manabat de Vera ay Island Arc. Ayun ba? Ni Daniel Scar, Tutor Rainier. Si Julia Lucas, Island Arc din ang kanyang sagot. At ganoon din ang sagot ni Princess Ira Lakap. Ayan, Tutor Rainier, ano po ba ang tamang sagot? Of course, the answer is Island Arc. Yan po ang nabubuo when 2 oceanic plates ay nag-combine or nag-collide. Ayan po talaga usually nabubuo. And sa number 4, when oceanic, take note oceanic and continental plates collide. So anong mangyayari? Anong mabubuo? HRCNET. Clue natin to clue. Sa ano to?
oceanic side ito, Tutor Ichan. Yes. Sa bandang tubig ito. Tutor Rainier, bandang tubig nga yung oceanic and continental plate na yan. At mamaya, no, sa part ng looking back natin na to, no, connected pa rin talaga siya, Tutor Rainier, sa ating lesson nung nakaraan. Dahil magbibigay tayo sa kanila ng mga example ng mga beautiful disasters na to. Though, disaster sila, no, and nakita natin yung proseso kung paano nangyari yung mga disaster na yun. No? Mas lalo pang mauunawaan ng ating mga learners ngayong hapon yung mga ipoprovide natin sa kanilang examples based on our activity. Di ba, Tutor Rainier? Exactly. Tama ka dyan, Tutor Ichan. And Tutor Rainier, magbabasa ako ulit ng ating isa lang, no? Hello kay Eden, ni Francisco Prado. No? Good afternoon. Ayan, estudyante rin ni Ma'am Rowena de Guzman watching from Canaan East National High School. May sagot na sila. Stephanie Gail Valdez, Tutor Rainier, trench daw. Ganun din si Rainiel Manavat, trench. Sabi ni Liza, trench din daw. At ganun din ang sagot nila Phoebe May Pasqua at nila Hexel Josh Balimbin. Ayan. Tutor Rainier, ano po ba ang tamang sagot? Bago ko isabihin yung sagot, merong mabilisan lang na comment si Ma'am Donna Jill Carriazo ng Ramon National High School. Hello, lakas ng influence ng tutors natin, times 2 sa galing, times 2 ang learning. Lagyan ko lang, times 2 sa kagwapuhan. Wow. Hindi, ano ko na lang yun. Yes. Si Mrs. biglang umano sa akin. No? Biglang lumingon. Pinagandaan talaga natin to kasi collab week natin, di ba? Naka-bomber jacket tayo parehas na green. Terno yan ngayon. Siyempre, lalaban tayo sa natin. Salamat sa ating Shopee dyan. Yeah, salamat Shopee talaga. Meron daw paano, di ba? Ayan. Abangan nila yung susunod nating mga magiging suot, Tutor Rainier, di ba? Naku, parang kinabahan naman ako doon, Tutor Rainier. Ay, Tutor Ichan. Hindi, yung ating damit, magkakaroon na ng tatak next time. So, number 4, the correct answer is, of course, trench. Yan yung mga pinakamalalalim na part ng tubig, no? Maaari tayong magbigay ng example. Marianas Trench, no, sir? Tutor Ichan? Yes, na malapit lang rin naman sa atin. At yung ating Philippine Trench, malalim din yan. Tutor Rainier. Yes, Tutor Ichan, tama naman. Yes. So, Tutor Rainier, punta na tayo sa ating next part ng ating discussion na, Tutor Rainier. No? Ayan. So, bibigyan lang natin sila ng konting pagbabalik tanaw dito sa ating discussion para at least unti-unti pa rin na nade-develop yung learning ng ating mga learners regarding sa ating lesson about Earth's structure at plate tectonics. So babalikan natin that the Earth's structure, Tutor Rainier, no, is primarily divided into crust, mantle, and core. So ayun yung mga napag-usapan natin nakaraan. No? So each layer has a significant role in maintaining the Earth's stability in sustaining life. So napakahalaga na malaman natin at maintindihan natin na itong mga bahagi ng ating Earth's structure ay mayroong mga katangian na nagbibigay sa atin ng protection dito mismo sa biosphere at sa ating atmosphere para maprotektahan at masustain din yung life na nandito ng mga taong nasa itaas ng crust natin, Tutor Rainier. No? Hindi lang tao actually, even yung ibang biomes, no, animals and plants and other parts of our kingdom na talagang naapektuhan kung ano yung meron sa ating Earth's structure. Tutor Correct. Tsaka as early as grade 7, Tutor Ichan, talaga pinag-aaralan na to, no? Yung 4 major layers of the Earth na to. Yes, at nilalaliman na yan, Tutor Rainier, para at least unti-unti nilang maunawaan talaga kung ano yung mga bahagi na yan. At ngayon nga, Tutor Rainier, bahagi din ng pag-aaral natin dyan, yung ating plate boundary. Okay, sa plate boundary naman, Tutor Ichan, the Earth's crust is divided into plates, nabanggit na natin palagi yan, and each plate has edges in which are called boundaries. So again, meron tayong plates at yung edges nila ay tinatawag nating boundaries. And these plate boundaries have 3 types. Una-una, yung ating divergent, nakita natin yung movement, no, palayo. And these boundaries are depending on the motion of interactions, una-una yan, and they are continually moving in different directions. So again, sabi ko nga, sa divergent, kita na natin yung movement nila, they are moving far apart from each other. Yung nasa gitna, convergent, ang movement ng arrows ay papunta sa gitna. They are colliding toward each other. And yung transform fault boundary naman, ay nakita natin, one is moving upward and one is moving downward. Pero sila po ay nag-slide past each other. So nakikis-kisan po sila. Again, divergent, convergent, and transform fault boundaries are 3 types of plate boundaries. So parang review na rin to, no, Tutor Ichan?
Yes, Tutor Rainier. At mahalaga na maunawaan nila no na after ng discussion natin sa plate boundary no, yung sleeping na yan, yung pagko-collide na yan, at yung iba pang bahagi ng interaction na yan within our plate boundaries no, ay medyo makikitaan nga natin ng examples na kanina pa natin sinasabi sa kanila. So talon tayo, Tutor Rainier, sa spreading of crust. So bigay tayo ng isang example lang ng pwedeng maging part ng splitting na to. No? So when we say spreading of crust or splitting apart, so naghihiwalay, Tutor Rainier, no? Mostly nangyayari yan, Tutor Rainier, sa formation, sa kung saan nagkakaroon ng pagkabuo ng mga tinatawag natin, Tutor Rainier, ng mga rift valleys or oceanic ridges. Ayan. So usually, this spreading is occurring when there is a present divergent boundary. So dahil nga nag-i-spread, no, or nag-split yung ating crust, no, na tinatawag natin sa part ng divergent boundary. Natin, nagkakaroon talaga ng tinatawag na mga rift valleys or oceanic ridges. Isa rin sa perfect example niyan, Tutor Rainier, yung Mid-Atlantic Ridge, no? Yung gitna ng napakalaking kontinente ng South America at North America, ganun Europe and Africa, nasa gitna, no? Unti-unti yon, katulad yan ng napag-aralan natin ng mga nakaraan at ilan sa mga trivia na na-provide natin, Tutor Rainier, sa ating mga learners, no? At least 5 centimeters yung namumove, no, na paggalaw ng mga ng boundary na to ng divergent sa bawat taon. Sa bawat taon. So hindi siya ganoon ka bilis, no? Nasa proseso at merong time frame tayong sinusundan pagdating sa part ng spreading of crust na to. So isa lang to, Tutor Rainier, sa ating mga processes na nag-occur sa ating mga plate boundaries. Tama ba ron? Tama po ba tayo doon, Tutor Rainier? Tamang-tama, Tutor Ichat. At sabi nga din dito, good afternoon po, watching from Santa Lucia, High School 10F ni Zailin Clemente. Good day, watching from Quirino, National High School, Quirino District, Grayton Hira, Science 10, Xavier Ley de Leon, Laika Gumiran. Ayan, mga natin, mga loyal viewers po natin. Yes. At si Precious Maui Patli din ng Grayton Hermes. Ayan. Si Precious Maui Patli mula sa Quirino National High School. So dahil exciting nga, Tutor Rainier, ang ating part na yan, magkakaroon tayo ng simulation ngayong hapon. Actually, ang simulation talaga, no, ang talagang target nito ay binibigay natin sa mga bata kung ano talaga yung usually nangyayari and dinadaan natin sa mismong illustration with animation. Kasi ang hirap naman, no, Tutor Ichad, na lahat ng mga hindi natin napapansin, siyempre nasa ilalim to ng lupa, nasa mantle, so hindi natin talaga literally nakikita. So kailangan i-guide natin ng mga bata through simulations or simulations. At isa sa magagandang simulation na to, etong Step Up Plate Motion Simulation. Ikaw muna yan, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier. So itong nakikita natin sa ating screen, no, ay ang ating plate motion simulation ng ating SEPUP, no, mula sa the Regents of the University of California. So sa kanila to, hinaram lang natin at meron naman silang provision for educational purposes. So simulan natin, Tutor Rainier, sa ating unang example, no, yung continental to continental convergent. Okay. Tutor Rainier. So mapapansin natin dyan, tignan natin muna yung legend natin. Ang ganda. So, isa tong simulation. Pipili muna tayo ng oras, Tutor Rainier, for 20 million years. Kasi katulad ng binanggit natin kanina, no, ang time frame ay napakahalaga. So, ano bang nagiging itsura kapag nagkakaroon ng continental? Tama ba ako, Tutor Rainier? Continental to continental ang una nating ipapakita. Continental to continental. So, makikita natin dito na meron tayong mga legend dun sa ating lower left part ng ating screen, no? So, mapapansin natin dyan, may continental lithosphere. Itong medyo gray part na to, oceanic lithosphere, makikita tayo ng example niyan later. Ang ating mantle na nasa baba ng ating ng lithosphere natin, Tutor Rainier. Ang GPS station natin, ito yung mga GPS Global natin, Positioning System. Positioning system, na currently, meron na tayong mga ganyan, pero noon, so ano ba talaga yung pinaka-station na yan at kung paano sila nag-move. Then, makakakita tayo dyan ng mga green na bumibilog-bilog mamaya, Tutor Rainier. No? May mga presence of earthquake. May presence of earthquake na habang gumagalaw pala tong mga plates na to, Tutor Rainier, na nagkakaroon ng pagguho ng lupa or paggalaw ng lupa, pagyanig. At makikita natin may green, no? Yung green na cone dyan, that
provides as an example na merong nabuong mga bundok. Yes. Volcano, kapag yung cone shape na merong abo or Usok, ashes sa no? ibabaw ng usok. Yes. Yan. Underwater volcano, kapag yung volcano ay kulay blue, Tutor Rainier. Yes, May kita rin natin dyan na may presence ng river kapag blue at abandoned riverbed kapag kulay brown. So, ibig sabihin ng abandoned riverbed, no, parang hindi na siya nag-continuous palabas ng ating mga oceans. So, Tutor Rainier, irahan na natin tong simulation natin. 200 million years in the making. Ano ba ang nangyayari kapag mayroong continental to continental convergence na nag-converge? Yan, Tutor Rainier. So, iran na natin. Okay. Ayan. So, napapansin natin, Tutor Ichad, merong nag-i-exist na earthquake once the two continental plates collide with each other, no? Ayan, at unti-unting nabubuo yung kulay green, which are yung mga mountains or mountain ranges. Ayan. Yes. So, ayan yung pinaka-perfect example natin na ang itsura talaga, Tutor Rainier, no, ng convergent boundary between two continental plates, no, nakakapagbuo sila ng mountain or mountain ranges kasi halos dikit siya. Ayan. Okay. So, balik tayo, Tutor Rainier. So, I hope nakuha ng ating ibang learners yung ating gustong ipakita simulation ngayong hapon. Correct. Yes. Tutor Rainier, pipili naman ako. Ito namang ating dalawang oceanic convergence naman. Ayan. Tutor Rainier. So dito naman, Tutor Ichad, kulay blue naman nakita natin na color, no? Yung main color niya. Kasi dalawang oceanic plates ang magsasama. Yes. And for the next 20 million years, Tutor Rainier, no? Paano ba kapag itong dalawang oceanic crust na to, Tutor Rainier, ay nagbanggaan? So yun yung gusto nating ipakita sa kanila. Ano yung mga na-form, no, based on our legends? Meron bang pabubuo siyang mountain pa din? May volcano ba? May underwater volcano ba? So, i-check natin, Tutor Rainier, no? I-run natin yung run. Okay, go. Ayan, so, may earthquake pa rin na nag-i-exist, no? So, from time to time, so may earthquake na nandoon sa mismong part na yon. And then, ayan, meron para ko nakikitang, ayun, may lumalabas din na mga volcanoes. O tinatawag natin, Tutor Rainier, ng mga volcanic arcs. Yes, nakatulad ng nangyari sa Hawaiian Islands, no? Na dahil sa banggaan ng dalawang oceanic plates, no? Oceanic crust plates, nagkaroon ng mga tinatawag natin na volcanic island. Ano pa, Tutor Rainier? And then parang feeling ko may lumalabas din na trench, no? Kasi nga, dahil nagkakaroon ng subduction na rin at the same time, so yung latter part, alam naman natin na yung older na oceanic plate, siya talaga yung pumapailalim. At yung batang oceanic plate, siya yung nasa ibabaw. So talaga nagkukos ito din ng malalim na part, which is trench yung tinatawag natin. And don't forget, meron din talagang mga volcanic arcs na na-form. Totoo. Ayan. So ito ang convergent boundary after 20 million years. 20 million years. So balik tayo, Tutor Rainier, at yung panghuli naman natin kanina, ulitin lang natin, no, Tutor Rainier, continental to continental convergent, yung pangalawa natin ay oceanic to oceanic convergent, at ngayon, Tutor Rainier, yung pangatlo naman natin. So ito naman, nakakita na tayo ng green at blue, Tutor Rainier. Okay. So pinagsama na yung si ocean at continental. Si continental. Iran na natin, Tutor Rainier. Iran na yan? Iran na? Baka Iran pa ng iba yan? Okay. Joke lang. Okay. So earthquakes pa din ang talagang nandoon sa part na yon. Ayan. So, merong compression na nangyayari sa ilalim. Ayan. So, at the side ng ocean, may nangyayaring trench. At sa side naman ng mismong continental crust, ay may mga volcanic arcs din, no? May volcanic arcs. Yes. And karamihan nga sa ibabaw, Tutor Rainier, no, may kombinasyon na nga ng mga vulkan at ng mga mountain ranges. So ito yung pinaka-perfect natin na illustration on how we can simulate, no, yung nangyayari sa ating continental and oceanic crust converge na pag nag-converge na sila. At nagtagpo na ang kanilang mga landas. Ayan. So Tutor Rainier, ayan yung tatlong example ng ating convergent plates kapag sila ay, yun nga, nagbabanggaan or nagtatagpo. Punta naman tayo, Tutor Rainier, sa divergent. Ayan. Kapag merong divergent, Tutor Rainier. No? Para magkaano naman to? Parang magkaaway, magkatampuhan. So, hindi sila close sa isa't isa. So, nakita natin yung direction, Tutor Ichad, no? Isa,
papunta sa kaliwa, yung isa papunta sa kanan. So talagang, Papunta sa kanan. ay nako, magkaano sila. So, ilan natin, ano bang nangyari kapag nag-i-split, no? Tutor Rainier, itong dating magkaibigan na plates na to. So, ito yung nangyayari sa kanila. Iran na natin, Tutor. Yes, go na. Ayan, so habang, may earthquake din. May earthquake pa din. At nakikita natin, no, Tutor Rainier, numinipis yung pinakabahagi na yon ng ating ano. At nagkakaroon na formation sa ilalim ng mga volcanic arcs pa din, Tutor Rainier. So parang may lumalabas din na parang river, kasi may kulay blue. Ayan. And then may mga volcanic arcs din. So usually kapag after 20 million years, yan na. Yung dalawang, yung dalawang plates kapag talagang nag-move sila far apart from each other, usually ganyan talaga ang lumalabas. Kaya nga meron kang binanggit kanina, yung mga reef valleys, mga ganun, no? Oceanic ridges, so yan talaga usually lumalabas dyan. Yan, ito perfect example yan, Tutor Rainier. So mamaya makikita rin nila, no, kung ano ba yung mga example ng ating mga divergent boundaries, ano yung mga nakikreate dyan, no? So isa yan sa pinaka-perfect natin na simulation on how we can identify, no, and learn about divergent boundary. So Tutor Rainier, punta na tayo sa ating last na simulation ngayong hapon, which is transform fault boundary. Ayan. Tutor Rainier, ano bang nagaganap kapag may transform fault boundary ulit? Ito naman ikatlong part, no, o ikatlong type o classification ng boundary na ibang-iba sa sinasabi natin convergent saka divergent. Ang movement naman dito ay nagkikiskisan silang dalawa. So, slide past to each other. So, hindi sila nagko-collide, hindi rin sila nag-iwalay, kundi nagkikiskisan lang sila. Yes, at maganda din ginagawa natin, Tutor Richard, nagbibigay din tayo ng sample sa mga fellow science teachers din natin, no? Na magbigay din tayo ng simulation din para sa mga bata na hindi lang more on PowerPoint presentation, more on video lessons din at the same time. So pwede rin tayong mag-utilize ng mga online apps like this, no? Kaya napapasalamat talaga ako kay Tutor Richard. Napaka-resourceful nitong kapartner ko na ito. Grabe. Yes, Tutor Rainier. And salamat po. And bukod doon, no, sa pinoprovide ng Regents University of California sa atin, no, marami ring magaganda pang ibang resources ng ng simulation, katulad ng sa PET simulation ng University of Colorado Boulder. Meron din silang mga ganitong simulation, though higher yung kanilang discussion. Ito kasi napaka-basic talaga para mas minsan kailangan natin bumalik sa basic, Tutor Rainier, para mas madaling maunawaan ng ating mga learners yung ating mga processes. And bago nga natin i-run itong 20 million years in the making na transform Tutor Rainier, gusto ko lang makita nila nun na yung ating continental plate na nakikita, no, ay meron siyang riverbed. Mapapansin nyo, ayan, no, yung ating agos na yan. So makikita natin mamaya, ano ba yung magiging mangyayari sa river na yan. Ayan. So tignan natin yung observation, Tutor Rainier. At para hindi tayo magtagal, i-run na natin siya. Yes. Oops, mayroon uling mga earthquakes na nabubuo along the way. So habang nire-reach na yung 20 million years, no? Ayan. Unti-unting okay. So, may part ako napansin na yung river kanina ay parang hindi na nadaluyan ng water, naging abandoned river. Naging abandoned river na siya. So, nagkaroon na siya ng brown part, no, sa ibaba, Tutor Rainier, na naging cause na parang maging stagnant na yung water doon, hindi na mag-continuous yung kanyang pag-flow. Wala na kasi flow of water yata o movement ng water. At mapapansin natin kanina, no, katulad ng mga nabanggit natin sa pre-test, Tutor Rainier, no, halos lahat pala ng mga plate boundaries, no, sa plate motion na to, no, ay nagkakaroon talaga ng mga shallow occurrence ng earthquake. So napaka-related pala talaga ng ating discussion sa mga una nating ginawa dito sa ating Science 10 na tutorial, Tutor Rainier. Tama. Yes. At yan nga, dyan nga nagtatapos ang ating plate motion simulation. So lipat tayo sa kabila, maglalaro naman tayo, Tutor Rainier. Ito naman. Excited ka na ba, Tutor Rainier, na maglaro? Ito naman ay tinatawag nating Plates on the Move game. So let me read lang. Play this game to explore how plates affect our planet. Number 1, click on an orange marker to explore a place on the map. Number 2, examine how tectonic plates are moving there. And number 3, answer the questions and read more about it. Ayan. So meron tayong mga nakikita na ito yung ating world map at nakalatag na yung ating mga plates natin dito. Pwede natin i-click yan yung C plate names para mag-reveal yung correct name ng mga plates. At tandaan, meron tayong dalawang klaseng plates, no? Oceanic plate, Tutor Richard, at meron tayong continental plates.
Yes. At yan nga, Tutor Rainier, naka-reveal na yung ating 7 major plates. No? We have Pacific Plate, the North American Plate, South American Plate, African Plate, Eurasian Plate, no? Pinagsamang Europe and Asia. At ang ating Indo-Australian Plate, pinagsamang India and Australian Plate. At yung napakalaking tipak ng lupa sa ilalim ng ating daigdig na tinatawag na Antarctic Plate. Ayan. So laruin na natin, Tutor Rainier. Magbibigay tayo ng 3 muna, no? Pero yung example muna natin ay yung una, Tutor Rainier. So, tignan natin tong una dito sa nakalatag sa ating Pacific Plate, Tutor Rainier. Ayan, basahin natin, Tutor Rainier. So, kapag click na natin ng plus sign, no, may papasok ulit na window, no? So, nakalagay dito, the Hawaiian Islands of United States of America. So, tinuturo dito yung Pacific Plate, and then, merong nakafocus na Hawaiian Islands. The movement of tectonic plates, o plate, over a hotspot caused the Hawaiian Islands. Ayan. May question ba dyan, Tutor Richard, sa baba? Wala, Tutor Rainier. Ito ay example talaga natin. Example, so, mapapansin natin, Tutor Rainier, sa ibaba nakalagay dyan, no? A hotspot is an intensely hot area in the mantle. Magma rises from the hotspot, forming a volcano at Earth's surface. As a tectonic plate moves over the hotspot, new volcanoes form. So ito yung Tutor Rainier, no? Yes, yung nakikita natin interactive dito na maliit na short video dito sa ilalim na parang GIF, no? Yan yung naging dahilan ng pagkakabuo na tinatawag nating Hawaiian Islands. Ganun pala yung Tutor Rainier. Yes. Nakakatuwang pagmasdan yung mga ganitong klase ng beautiful disasters na pasok sa ating title ngayong hapon, Tutor Rainier. So yan nga yung ating una, Tutor Rainier. So, magtatanong na tayo sa ating mga learners. So, magko-question na tayo. Ito na yung una natin, Tutor Rainier. Dito sa may part ng Alaska. Ayan. Tutor Rainier. Ayan. So, mga Science 10 learners, enthusiasts, and teachers, pinapakita namin ni Tutor Ichad ang 1964 Alaska earthquake syempre sa Alaska, USA. So, makikita natin na merong Alaska earthquake dito and yung direction ng arrow papunta doon. And the North American Plate. And the Pacific Plate. The question is, which tectonic plate interaction caused the Alaska earthquake? Is it slip, collision, spreading, or subduction? Ayan. So ano kaya sasagutan nila to? Yes. Yung word na lang, no, Tutor Richard? Yung word na lang, Tutor Rainier. Ano ba? Number 1 sa Alaska, Tutor Rainier, no? Ano ba yan? Slip, collision, spreading, or subduction? So, hihintay tayo ng sagot ng ating mga learners, Tutor Rainier. Pero, ano bang take mo rito sa Alaska earthquake na to, Tutor Rainier, no? As a disaster, no? Paano ba natin sila mabibigyan ng konting clue para sa part na yan? So ako may extra ko dito, Tutor Richard, na ang Pacific Plate ay oceanic in nature. Yes. At ang North American Plate ay continental. Yung parang meron na tayong konting clue doon, no? Oceanic and continental. Ikaw naman, anong take away mo dito, Tutor Richard? Ako ganun lang din, Tutor Rainier, no? Kasi Pacific Plate talaga, nakalatag talaga yun sa oceanic crust natin. And yung North American Plate kung saan sa dulong bahagi ng North American Plate ay nandoon ang Alaska, no? Ang laki kasing state niyan eh. At nag-yellow talaga 'yan, no? Nagkaroon nga talaga ng yung daloy ng dagat mula sa Pacific Plate papunta sa North American Plate. At so, may mga sagot na dito. Radial Manabat de Vera, convergent / collision. Sabi ni Jasmine Ness Bukag, collision. Janilyn G. Espiritu, collision daw. Philip Ray Mancera, number 1 collision. Ariel Kate Estacio, collision. Puro collision, Tutor. Puro collision, ang mga responses nila. Actually, no, naisip ko nga, mukhang tama yung collision, Tutor Rainier. Pero kasi ang tamang sagot natin, Tutor Rainier, ay subduction. Ayan. Bakit ba subduction, Tutor Rainier? Ayan kasi nakalagay na rin naman sa screen. Subduction caused the Alaska earthquake. Often a heavy oceanic plate collides with a lighter continental plate and the oceanic plate sinks into the mantle. Here, earthquakes occur and molten magma forms and rises to the Earth's surface to cause an explosive volcanic eruption. Yes, so, siguro nalito lang yung mga Science 10 learners natin between collision and subduction. Yes. Tama pa rin naman yung collision kasi nakalagay pa rin naman doon yung pinaka definition niya, no, collides with a lighter continental plate. But yung nag-cause kasi talaga ng ating earthquake sa Alaska ay subduction. So umilalim yung pinakabahagi ng oceanic crust sa continental crust. Ayan. So very good sa ating Tutor Richard, ang mga plates na mas mataas ang density, tsaka talaga siya nagsisink in at nagda-dive in, no? At yung mabababang density pero mataas ang buoyant force, siya naman yung mga
plates na katulad ng continental plates na less density o less dense rather. At kailangan nga nilang tandaan, Tutor Rainier, no, na minsan ang banggaan ng isang continental at ng isang oceanic crust no, na nagkakos ng earthquake, katulad nga ng Alaska earthquake, no, ay maaaring dulot ng tinatawag natin na subduction. Subduction. Yes, ayan. Tutor Rainier, nabanggit natin yan last week din. Okay. Last week, Tutor Rainier. Ayan. Siguro pili pa tayo ng isa na lang siguro, Tutor, kasi hintayin na natin. Para tapos na ang ating time. Ito na lang, Tutor Rainier, no, yung sa Japan. Kahit ano dyan. Wow, Japan. Ito, para medyo may ano naman, itong part ng sa San Andreas, sa San Francisco, Tutor Rainier. Ayan, Tutor Rainier. Ito naman, Tutor Richard, no? From San Francisco earthquake 1906, di pa tayo buhay niyan. United States of America, North American Plate and Pacific Plate. Kita natin yung directions ng dalawa at doon nagkaroon ng San Francisco earthquake. Which tectonic plate interaction caused the San Francisco earthquake? Again, slip, collision, spreading, and subduction. Kindly type your response or answers sa ating chat box or comment section. Ikaw, ano takeaway? Ako naman. Sige. Ano takeaway mo dyan? Ako, ang takeaway ko yun, Tutor Rainier, napaka-obvious, no? At least nakikita na nila yung pinaka-ano. At sikat yung parte ng San Francisco earthquake noong 1906. Actually, marami ako nakitang documentary na nagpakita kung gaano kalala yung nangyari nung 1906 na yan. At isa yan sa pinagbasihan, Tutor Rainier, ng palabas ni Darak na San Andreas. Kasi diyan sa part ng San Francisco na yun, makikita yung San Andreas Fault. Isang fault na malaki talaga. At ang San Andreas Fault ay kilalang ano bang tawag dito, no? Boundary, no? Sa ganitong klase ng interaction na hinahanap nating sagot ngayon. Ayan, Tutor. At may nakita na akong sagot. Sabi nila Rihanna Magtoto, sleep daw. Sila Liza, John Albert, Angelica, sleep. Ayan. Aguinaldo, puro sleep, no? Tingin ko, yun talaga ang tamang sagot, Tutor Rainier. Ano bang pitutin nga natin yung sleep na yan? Tutor, tama ba yan? Yes, tama. Sabi dito, you got it right. The answer is sleep. The sleep caused the San Francisco earthquake as one plate slides against each other or another, it gets stuck and pressure builds up. When finally breaks loose, earthquakes happen and the ground trembles and may crack apart. Delikado yan actually. Yes, true. Ganyan. Napaka-delikado yan. Kaya yung iba, no, ganyan yung pinaka-tinutukoy nilang bahagi ng ating pinaka pag-aaral sa part na yan ng tawag dito ng mga pag-i-slip nga ng mga plates katulad ng nangyari sa San Andreas Fault at sa San Francisco Fault, Tutor Rainier. So, ganda na lang gagawin natin, Tutor Rainier. Yung ibang mga part ng simulation natin, i-upload natin yung link, no? Sa ating that's good. Sa ating DepEd Itulay page Facebook para makita rin ng ating mga students and learners na nanonood ngayon. At least matry nila at masubukan nila yung ating ginawang activity, Tutor Rainier. So, kulang na kasi tayo ng time kasi, Tutor Rainier. Kulang na tayo sa time. Pero at least meron tayong paiwan sa kanila, Tutor Rainier. Yes, tama. Para makita at magawa nila. At matry din nila yung ating Plates on the Move game. Ayan, mula sa exploration.org. Tutor Rainier, talo na tayo sa ating post-test na mabilis lang. Ayan. So bilisan na natin to, no? So again, same instruction. You have to type your answer on this comment section. Comment it down na. Okay, let's have. Ikaw na ba yan, Tutor Ichat? Ako naman, Tutor Ichat. Tapos, ikaw ulit magbabasa ng sagot, Tutor Ichat. Okay. Ng ating mga learners. So, question number 1 for our post-test na mabilis lang. What makes the tectonic plates on Earth move? Letter A, earthquake. B, volcanoes erupting. C, mountains forming. Or letter D, convection in mantle. Okay. Sabi ni Ma'am Donna Jill Carriaso, Tutor Ichat, very helpful daw po yung ating apps na na-present kanina. Thank you, Madam Donna Jill. And syempre, alam ko na magagamit din po ng fellow science teachers natin yung mga apps na ito. Okay, so sagot-sagot na po tayo sa ating post-test question 1. Sabi ni Angel Rose Dacilio 1A, Tutor Ichat, Ina Isabel 1A, Philip Ray Mancera 1A. Okay, last na lang to. Jude Michael 1A. Ano ba ang ating correct answer? Actually, ang paggalaw ng tectonic plates sa ating Earth, no, Tutor Rainier, no, medyo hindi natin na-expound, pero
Okay. Next week, ito na yung pinaka talagang mapag-uusapan natin, Yes. which is convection in mantle. Okay. Ayan, Tutor Rainier, because it's a process no? Para mas malaman din ng ating mga learners. So next week yan matututunan natin. Kasi ang question natin dito kung bakit nagmo-move yung tectonic plates. Hindi yung kung ano yung after na nangyari when the tectonic plates move. Okay. Oh, yes, Tutor Rainier. Siguro nalito lang sila doon. Nalito lang sila. And Tutor Rainier, question number 2, no? Plates boundaries that move apart are called A, convergent boundary, B, divergent boundary, C, transform faulty boundary, and letter D, all of these. Ayan, Tutor Rainier. Ayan. So, yung mga usually na responses, ganun pa rin sa previous question. So, ayan, sabi ni Rainiel Manabat de Ver, I got it, yeah, sabi niyan, na kuha niya daw yung letter D. Tapos, meron tayo dito kay Ina Isabel, 2B daw, B as in boy. Ramafe, Caridad Subilla, 2B. Mary Antoinette Fernandez, 2B. Serene Felicity Crisologo, D. And Ina Isabel, B. So, what's the answer, Tutor Ichat? The answer is letter B because they are moving apart, so divergent. Yon, Tutor Rainier. And last question, Tutor Rainier. Last question. A transform fault in motion may result in what type of landform? Landform. A, Himalayas. B, Appalachian Mountains. C, Mid-Atlantic Ridge. Or D, San Andreas Fault. Ayan, Tutor Rainier. Parang medyo nabigay natin yung sagot dito kanina sa ating activity, Tutor Rainier. No? At least medyo nagkaroon na sila ng idea or clue. Ayan, Tutor Rainier. Ayan. So, shout out ulit sa ating mga nanonood, Tutor Rainier. So dito, meron namang answers from, kay Philip Ray Mancera, 3B, Ralph Cyrus Balazon, 3D, Kiana Tamplumebo, 3C. So, very iba-iba po yung mga questions, yung answers nila, Tutor Ichat. Yes. And Tutor Rainier, ang tamang sagot natin para sa last question natin for our post is letter D, yung San Andreas. Nabanggit na kanina. Yung nabanggit natin kanina na isang transform fault. So, Tutor Rainier, next week. Ayan. So, syempre, ang ating mahusay at very resourceful na ating Wakelet Ambassador na si Tutor Ichat ang ating magiging Week 7 online tutor muna natin for next Monday. So again, live na live po tayo sa DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, DepEd Philippines, EdTech and DepEd TV sa YouTube channel. Yes, Tutor Richard. And Tutor Rainier, no, rin nilang mamiss, no? Si Tutor Rainier ay babalik kami ng tandem, no, sa last episode ng ating quarter 1. Next, by, Tutor Rainier, noon, October pa rin naman siya, no? Parang October 24. Ayan. So, United Nations Day. Okay. Ang ating tandem ulit. So, pagbabalik natin United Nations Day, Tutor Rainier. Yes. So, maraming salamat pong muli, no, sa mga reflections nila, Tutor Rainier, na ibibigay sa atin. Kung meron po kayong gustong banggitin o kung nagamit niyo po yung app, Mapa Teacher or Science Learner, you may share your reflection sa ating DepEd Ito Live Facebook page o kaya sa inyong mismong newsfeed o sa inyong social media accounts. Basta wag kalimutan ng ating hashtag Itolay Mahusay o kaya hashtag Itolay Level Up. Yes, share nila, no, kung ginamit nila Tutor Rainier para makita natin na na meron silang mga output sa ating online tutorial at malay ninyo next week, no, at sa week 8 natin, no, ma-shout out namin ang inyong mga screenshots. Ayan. So thank you, Tutor Rainier, sa part na yan. Muli, maraming salamat po. Ako po ang inyong Tutor Ichat mula sa Katmon Integrated School ng SDO Malabon City, kasama si Tutor Rainier from Manuel Luis Quezon High School from SDO Caloocan City, ang inyong isa pa rin mga tutor natin sa Science 10. Yes, and don't forget po na ibigyan po natin ng, kumbaga, kung meron tayong suggestions, kindly email us at edtech@deped.gov.ph o kindly screen lang po ito, no? Natin, parang, ang tawag dito, Tutor Ichat? Scan ang QR code. Isa-scan natin yung QR code para pumasok doon sa mismong email natin. And don't forget, meron pa rin po tayong mga sessions para sa safety and first aid with Tutor Kevin, SDO Calamba City, and Tutor Ichat? Tutor Edson mula sa SDO Mabalacat City para sa ating safety and first aid. So Tutor Rainier, maraming salamat sa ating mga learners, no, teachers, and enthusiasts na nanonood sa ating hapon. See you po ulit next week. Paalam po. Paalam. Tutor Rainier.